Hi everyone, this is Bisdak Guro. At ngayong araw, samahan niyo ako sa aking programang Lakbay Tungo sa Kasaysayan. Ang aking advokasya ay mapanatili ang historical and cultural preservation. At ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga heritage na tinataglay ng ating bansa. So nandito pa rin po ako sa Maragondon, Cavite. Ang susunod kong pupuntahan pagkatapos kong pumunta sa Bonifacio Trial House ay ang Bonifacio Shrine. Dito sa lugar na to ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio pinaslang. Matapos silang litisin, sila ay natulan ng kamatayan sa salang pagtataksil sa bayan. Pero ang unang naging desisyon ni Emilio Aguinaldo ay silang dalawa ay ipatapon sa Pico de Loro. Ang Pico de Loro ay isang bundok na kung saan ay doon sana sila ipapatapon at pagbabawalang makausap ng kahit na sino man. Excuse me po, saan po yung Bonifacio Shrine, sir? Dito. Pwede pa po? Bonifacio Shrine? Dito na po kami. Pagpasok nyo pa lang dito, para kayo nakapasok sa farm. Grabe ba? Oh, di ba? Tapos, kailangan talaga magsulat pa rin ng information or mag-logbook. So, ituloy na natin yung ating ang ating rides. So, grabe, parang aakyat ka lang ng bundok ba na literal na may trail ride na dadaanan. Buti nga, trail ride hindi trail run. So, ganito talaga yata yung daan dito. Por Diyos. Okay, so andito na. Nagsisimula na yung putikan. Nag-away pa kami dito kasi gusto niya sa kabila dumaan. Tsaka yung inangat ko yung pako. Grabe ba? Pero kaya naman, medyo lang talaga, maputik, malubak ng konti. Pero kaya naman ng scooter. Kaya kahit ng mga Honda Beat. Kaya kahit ng mga Mio. Kahit na medyo lower ng konti, kaya naman. Hindi naman gano'n nasasayad talaga. Ang dala naming motor, PCX 160. So, kaya naman, pero dapat kabisado mo yung throttle ng motor mo at kabisado mong magdaan-dahan sa daan, lalo kapag hindi ka pamilyar. Kasi sigurado, either, una, ikakasira ng motor mo or pangalawa, ikakadisgrasya nyo. Ganon lang naman yun eh. Kaya ride safe pa rin para always tayong nakakip safe. Ganon lang naman yun eh. Daming mga ganito, talagang patibayan na lang ng balanse eh. Pero hindi naman siya ganong malala. Hindi naman dumudulas yung gulong, awa ng Panginoon. Hindi naman. Grabe maganda dito sa loob. Kung alam nyo lang yung experience. Presko. Ay hindi po dyan ang daan. Hindi po dyan. Diretso lang po ako Hindi po dyan yung daan. Dito lang po banda. Ay, kabigan. Dito palang banda, literal na we're lost na talaga eh. Pero naman, sulit naman sa tanawin talaga, napaka-presko. Kumbaga parang saglit na escape sa reality ng init ng Metro Manila. So at least, iba talaga ang impact ng probinsya kapag probinsya. So may aso pa dito, buti nga hindi kami hinabol no? Chill-chill lang yung aso eh. Hello dog. So nandito na kami sa main entrance kasi yung kanina primary entrance pa lang yun yung pinaglagbukan namin. Ito talaga yung main entrance. Akala talaga namin nasarahan na kami. So awa ng Diyos naman hindi pa kami nasarahan. Akala lang namin. Yun pala hindi naman nakakabit yung padlock. Grabe talaga akala namin wasted yung time. Malayo pa naman. Pero nung tinulak namin bukas pala yan. So napakasaya ng experience. Medyo malayo lang talaga ng konti. Sa bagay kung nung araw naman kung dito ka ititegi sa bundok na to, literal na hindi talaga matatagpuan yung katawan mo kahit saan pa hanapin eh. At ito na nga yung bumungad sa amin sa loob. Napakalawak at napakagandang tanawin. So may parking space talaga sila sa loob na maluwang. Saka talagang considered ito not just a heritage but the people here treat this place as an eco park na kung saan is pwede silang talagang mag-reconnect with nature. Maganda. Malayo nga lang, pero okay lang. Bawi-bawi na lang din, 'di ba? Sa pagod na tinamo mo, maganda yung tanawin, presko yung tanawin. Actually, tahimik dito. Yung mga iba siguro kapag gustong mag-aral, hindi makapag-focus sa city, dito pumupunta, in which is very nice yung lugar.
So makikita dito yung mga palatandaan ng ng katipunan, mga marka nila. Ngayon guys, meron din sila ditong pavilion. Ayan, palabas na po kami. Tapos sa gate. Then, kayo din po magsasarado ng gate kasi walang nakabantay na guard. Yun, ang ganda talaga as in ng place. Napaka very relaxing. So dito wala namang entrance fee. Pero paglabas namin, since medyo late na, binigyan na lang namin ng pangkapi 30 pesos si Kuyang Guard.